fact check si Palsis ni CG Hero. Palsis, ito yung abogadong pro BBM. Ito naman si CG Hero, anchor or host ng PGMN. Magaling ito na anchor. Okay, ito. Unahin natin yung post ni Jesus Palsis. Tungkol ito sa galawan sa Senado, yung kudita. Lumalabas talaga na merong galawan. May agawan ng miyembro, minority and majority. Ito kay Palsis muna. Sabi niya, Tweety Bird says that Alan Peter Cayetano and Jaime Marcos tried to convince Senator Loren Legarda to run for Senate President because of what the admin is doing to her son, Congressman Leandro Libeste. But they failed. Ayaw ni Loren sa DDS, minority black. So kung tignan natin itong post ni Jesus Palsis, failure ang mga minority black DDS dahil ayaw ni Loren Legarda sa kanila. But ito naman ang post ni CG Hero. To me, malayong mas magaling itong CG Hero kontra kay Jesus Palsis. Sabi ni CG Hero, wrong. Sabi niya kay Palsis fake news yan. Wrong. It was Loren who approached the minority and sought their support, not the other way around. Wow! Stop peddling a fake narrative to make Senators Jaime, Alan, and the rest of the minority look power-hungry. In fact, this move already had the numbers. Wow! Sana totoo. Kung had the numbers, ibig sabihin, 13. Meron na. The only issue is that some members of the minority do not agree with the person being floated to replace the Senate President. Which means, at least 5 members of the majority are prepared to switch sides if the right replacement is chosen. Wow! Ang galing! Anyway, post lang ito Pag-usapan lang natin. To me, mas naniniwala ako kay CG Hero kasi ang galing niyang magpaliwanag, ang galing niyang mag-research. Manood kayo sa Peanut Gallery Media Network. Dahil sa galing nitong si CG Hero, kinasuhan na siya ng libel Kalimutan ko kung sino yung politiko na sinampan siyang kaso. But saludo ako sa PGMN, lalo na itong mga host nila na nagre-research. Katotohanan lang talagang kanila. So, confirm. Kagabi may nabasa kong post ni Senator Alan Peter Cayetano na totoo nga, gumagalaw sila, kailang ongoing pa, sabi niya, ongoing. So, kung totoo itong sinabi ni CG Hero na it was Loren Legarda who approached the minority black. Kasi nakikita ko talagang kung ako ang inahan or amahan ni Congressman Libeste, gagalaw din ako niya. Yung anak niya, makita man natin na for the good of the country lang ang kanyang hangarin. Tapos, ganyan pa. Iniipit. Lintik lang, walang ganti. Kaya ako, it makes sense. It makes sense na itong si Loren Legarda nasa majority siya. Tapos, iniipit ng administrasyon ang kanyang anak. Tumi, naniniwala ko na siya yung mas posibleng lumapit. Kasi, kung ang lumapit sina Senator Alan Peter Cayetano and wala rin kasi sinubukan na nila hindi nagmaterialize. Dahil kulang sila ng isa. That was last year. 12 lang ang bilang. Kaya ininto nila. Ngayon, ito na ang 12 na nakita ko
I might be wrong, opinion ko lang ito, yung siyam na minority black, ang madali nilang makonvince yung magkapatid na Villar at si Senator Pia Cayetano. So, 9 plus 3, 12 na sila. Kung si Loren Legarda, Senator Legarda ang lumapit na at voluntaryong lilipat sa minority para maging majority sila, ayos na ang kuto-kuto. At itong ibang members ng majority ngayon, nakita na may numbers na, ay, lipat din sila. Ganyan man lang yan. Para ma-maintain nila yung chairmanship nila. So, bakit hindi pa natuloy? Dahil, ang pinag-usapan ngayon, sino ang papalit? Hindi pa sila nagkakasundo-sundo. So, maliit na bagay na lang yan. So, sino kaya? So, ako, medyo maligaya ko sa post na ito. I hope it's true. Kasi, kailangan nang magbago ang liderato. Delikado. Lalo na itong panukala nila na charter change. Nang dahil lang sa Supreme Court ruling. Baka mamaya, charter change yan na para baguhin ang form of government natin, mawawala ang presidential system, wala nang eleksyon sa 2028. Magiging parliamentary tayo, o di wala nang eleksyon ng presidente, kasi magkakaroon ng eleksyon pa rin, kaya lang sa mga congressional level na lang. Pag naka-elect na ng mga congressmen or members of parliament, yung mga members of parliament, sila na lang magpili ng prime minister. Wala na tayong karapatang mamili ng mamumuno sa atin sa taas. Yan ang kaibahan ng parliamentary at presidential. Kaya, sana mapalitan ang Senate President. Kahit sino. Basta mapalitan at magkaroon ng bagong majority black. Sana totoo itong sinabi ni C.G. Hero na they have the numbers already. Pahayag ito ni Congressman Benny Abante tungkol sa impeachment case ni VP Sara. Ito. Mga testimony ni Madriaga gagamitin daw sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ito ay ayon mismo kay Congressman Benny Abante. Ayon sa kanya, kung siya ang masusunod, gusto niya na umabot hanggang sa plenary ang impeachment ni Sara. Matatandaan ng isa din si Abante sa mga nagtulak ng impeachment ni Vice President Sara sa 19th Congress. Hindi naman siya pabor na ma-impeach si Marcos. Expected na yan. Unahin muna natin, impeachment versus Marcos. Nakakatawa yung pag-walk out ni Abante nung magbotohan na sa sufficiency in form, yung pangalawang impeachment case labang kay Marcos, pinail ng Makabayan Black. Nag-walk out ko, no? Kaya lang, pansinin nyo yung video, pag-walkout niya, tumatawa ang mga kapwa niya kongresista. Dalawang ibig sabihin nun tumatawa. Either drama-drama lang, para bang, dating dito, mag-walkout ako para ipakita na parang totoo. Yan, drama-drama lang, walkout. Nakikita, tinatawanan siya, or, totoo nga nag-walkout siya, kaya lang, tinatawanan siya ng mga kongresista na ano ba nito? Diba? Madala ba yan sa pag-walk out? Para, to me opinion ko lang ito. It is a sign of immaturity kung mag-walk out ka. We are in a democracy. Pag pinag-uusapan ng mga bagay na yan, pwedeng debate, kanya-kanya na. Pagbotohan na, let the majority rules. Kung sino yung mananalo, yung mas marami bilang, yun ang masunod. Hindi yung porke
hindi masunod yung gusto mo, mag-walk out ka na lang. So, bukas, ngayon pala, dahil kahapon hindi natuloy yung botohan eh. Ngayon, mag-meet ulit yung Committee on Justice and desisyonan na nila, magboto na sila yung bang dalawang complaint na naisampa sa Pangulo. Pasado na sa sufficient inform. Madali lang yon. Ang mahirap is it sufficient in substance? O may laman ba yung mga reklamo? May malakas bang ebidensya? Ganun ang ibig sabihin. Kaya nakikita ko, ang boto niyan is not sufficient in substance. Kaya maibabasura kaagad yung dalawang reklamong iyon laban kay Pangulong Marcos Jr. Tapos na ang drama. Pati Malacanang nagdrama-drama din eh. Pahayag ni Auntie Claire, nababahala daw ang Pangulo sa dalawang impeachment case laban sa kanya, not because of himself, but nag-aalala daw ang Pangulo dahil maapektuhan ang ekonomiya. Talagang maapektuhan. It's all about leadership. Sino bang mga na-impeach na Pangulo Wala akong matandaan eh. Mula Marcos Sr. hanggang ngayon. Ito lang si BBM ang na-impeach na Pangulo. Si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, may nagsampa ng impeachment laban sa kanya. Kailang hanggang Committee on Justice lang. Walang So dalawa sila, Arroyo and Marcos. Duterte, wala. Strong leadership eh. Punta na tayo dito kay BP Sara. Wala rin akong matandaan ng Vice Presidente na impeach. Correct me if I'm wrong. Ito lang kay BP Sara. Although yung last year, dahil inisyo, para bang void from the start, ang pagkakaintindi ko noon is yung ruling ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment. BP Sara was never impeached because it is void from the start. Okay? So walang impeachment. So ngayon lang siya nagsisimula pa lang yung proceedings. Pagdidesisyonan na at tingnan natin kung ano ang boto nakasalalay dyan sa Committee on Justice. So kung pasado na sufficient in form and substance, ang alam ko dyan, magkakaroon ng pagdinig sa Committee on Justice. Papatawag nila si BP Sara para magkaroon siya ng pagkakataon na sagutin, paliwanag ang mga aligasyon. After that, saka magbotohan ang mga members ng Committee on Justice kung iaakyat ba nila sa plenary ang kanyang kaso. So, yun na. Dito na sa Committee on Justice, diyan na, lalabas na yung Madriaga testimony, mapapag-usapan na yan. Pati sa Senado. Nako, pag gagamitin nila yun, wala na. Lalo silang matatalo. Hindi ako abogado, kailang nabasa ko yung testimony ni Madriaga, ang daming butas. I don't know kung sinong gumawa nun. Hindi nung gumawa. Sige, gamitin nyo. Palagay ko, makakapanood na tayo ng real bloodbath ngayon. Itong impeachment ni BP Sara dahil alam ko ito, madugong labanan ito kasi ito ang tunay na labanan. Yung kay Pangulong Marcos Jr., drama-drama lang yun. Hindi ako naniniwala na totoo yung hangaring impeach siya.